Ito, ano to guys, no? Overthinker yung inyong person. Ibig sabihin, marami tong iniisip. Pero yung iniisip niya, pessimistic, hindi maganda, negative. Pwedeng ano din to guys, pwedeng yung person mo, kahit na parang medyo seloso. Kasi insecure ito eh. And yun yung kailangan niyang i-work out, i-work on sa sarili niya. Pwedeng palagi kayo nag-aaway. Pwede kayo nag-aaway ng person mo dahil sa pagka-uber seloso, uber selosa. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative mga kapixie. And pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to. Ito yung mga gustong sabihin or gustong itago ng person mo sa'yo. I have many regrets that keep me from moving forward. Maraming pinagsisisihan yung person mo. Okay? Marami siyang pinagsisisihan sa buhay. Pwedeng yung mga nagawa niya in the past, bago ka pa. And pwede rin na yung mga nagawa niya during your relationship, mga kapiksi. Pero, ito guys, marami siyang mga pinagsisisihan sa buhay. And pwedeng ano yun guys, no? Yun yung mga blocks niya, balakid niya. Kaya, hindi siya nagiging masaya sa relationship niya. Pwedeng that includes your relationship with him. Pero meron siyang, with him or her, marami siyang mga blocks, negative blocks, mga emotional blocks, no? Sa kanya yon, hindi sa'yo, kapiksi. Alright? Another message for you, Pisces. I feel unworthy of having love in my life. I feel miserable and lost, no? So, feeling nitong person mo, hindi siya worthy na magkaroon ng magandang love life. Again, marami nga siyang mga blocks, no? Emotional blocks that is keeping them from having a harmonious relationship. Yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na kapag marami kayong emotional blocks, kahit na tapos hindi kayo makamove on, hindi nyo ma-let go yung attachment nyo dun sa mga emotional blocks na yun. Sometimes kahit na ilang jowa pa yung ma-experience nyong dumating sa buhay nyo, the story will remain the same. Magiging paulit-ulit lang, no? Yung story. And you will feel unworthy of love, undeserving. Hindi talaga kayo makaramdam ng harmonious na relationship. That's why it's important to let go, forgive, no? Forgive, let go, move on, and forget. Okay, importante yung forget, guys, kasi pag hindi nyo kinalimutan yung past, dala-dala yan, guys, sa mga future na relationship. In the case of your person, parang ganun yung nararamdaman niya. Meron siya mga negative na story pagdating sa love life, and nagsasuffer yung inyong story then dahil doon. Okay? Ayan, no, I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. So, medyo lost for the person nyo guys, and hindi niya alam yung gagawin. So, itong person mo, pwedeng hindi pa siya completely nag-heal, hindi pa siya completely nag-move on. Pwedeng something is bothering them from their previous relationship or yung previous story niya na kailangan niya ng healing, kailangan niya ng mga katulong sa kanya. This person doesn't feel safe and secure pagdating sa relationship. Marami itong insecurities, marami itong fear, marami itong doubts. Kaya hindi siya komportable. Okay? Kahit na i-boost mo sa kanya yung pagmamahal mo, attention mo, ano to, psychological sa isip niya na nakaka-apekto dun sa relationship. Okay? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung additional na ito pala mga emosyon guys. So, dito naman pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas.
So, meron tayong embarrass, no, nahihiya, no. Again, marami siyang mga pinagsisihan, and yung mga pinagsisihan niya, pwedeng kinakahiya din niya yun, okay? Pwedeng may mga nagawa din siya na hindi maganda sa'yo, na kinakahiya din niya. Hindi siya proud, no? Dun sa mga nagawa niya na hindi maganda, hindi siya proud. So, medyo, kahit pa paano, medyo may hiya itong person, hindi kagaya nung iba na walang hiya. Talaga, excuse for the word, no? Pero ganon. And itong confident na to guys, parang kayo yung nagbibigay ng confidence dun sa person nyo. Parang kayo yung nag-i-inspire sa kanya, nagsasabi sa kanya na it's okay, okay lang yan. Sa'yo lang siya nagiging confident, sa'yo lang siya parang nagiging at ease, nagiging secure, pero parang siguro mga sa 100%, pwedeng mga 10% lang yung pwedeng mong ibigay sa kanya. The rest ng 90%, parang kinakain siya ng kanigahan niya, kapiksi. And then yung last na card dito is trapped. Ito guys, no, trapped talaga siya dun sa kanyang mga negative na emotions. So, ito, this is something na you can't fix. Pwedeng ikaw ito guys, or pwedeng siya. Again, roles can be reversed. Pero this is something that they have to fix on their own, no. Sila lang yung makakapag solve niyan. You can only provide support, no, and understanding sa kanila. Pero sila pa rin yan. Again, ang susi dito guys is acceptance, forgiveness, letting go, and forget, no. Kasi hanggang hindi nyo talaga kinakalimutan yon, patuloy na matatrap yan dun sa mga sitwasyon na yan, sa overthinking na yan, mga kapiksi. Okay? So, tingnan naman natin yung nararamdaman nila sa inyo guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin for July, magbibigay ako ng 500 pesos na discount until July 31 guys. So i-avail nyo na, sobrang ganda talaga niyan. And meron tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Para sa mga kapiksi natin na namang problema sa mga kabet, para sa inyo talaga yan guys. Avail nyo na, super laki ng discount until July 31, 30% discount. Sobrang ganda ng course mga kapiksi. So, Pisces guys, kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. And ito yung feelings energy. Ito yung nararamdaman ng person mo na parang sobrang knockout siya, mga kapiksi. Ito, ano to guys, no? Overthinker yung inyong person. Ibig sabihin, marami tong iniisip. Pero yung iniisip niya, pessimistic, hindi maganda, negative. Pwedeng ano din to guys, pwedeng yung person mo, kahit na parang medyo seloso. Kasi insecure ito eh. And yun yung kailangan niyang i-work on sa sarili niya. Pwedeng palagi kayo nag-aaway, pwede kayo nag-aaway ng person mo dahil sa pagka-uber siloso, uber silosa nitong person na to. Kasi nga marami siyang insecurities, kinakain siya ng kaligahan. And parang palagi nagre-replay sa isip niya, it's not your fault. Pero fault yun nung past niya na hindi niya makalimutan, okay? And kapag nakikita niya yun, napapansin niya yun sa'yo, parang nandun, ano yun parang danger alert yun sa kanya. So, yung tendency niya na mag-react, ganun na lang, okay? So, for some of you, medyo nagsasuffer kayo sa pagka-possessive nitong person na to, guys. Pero, yes, of course, mahal kayo ng person nyo. Yun nga lang, parang minsan nakakasakal na rin at the same time. Pero your person is happy, definitely, to be with you. Masaya siya na yung pagmamahal nga niya sa'yo is na over, no? Yung iba parang
nagbebeg ng love, kayo naman parang na-over naman mismo, to the point na parang kung ano-ano na yung pinagdududahan nila sa inyo, dahil sa pagiging overthinker nila, mga kapiksi. Pero nakikita din natin dito na parang gusto rin magbago ng person mo, pero nahihirapan din siya. Kasi nga, yun nga yung mga red flags sa kanya. Hindi niya alam na may problema siya, kapiksi. Mayroon dito yung presence ng King of Wands, fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. Ibig sabihin, hindi niya alam na ganun yung ugali niya. Hindi niya alam na nasasaktan ka niya kahit na sinasabi mo sa kanya, hindi niya yun naiintindihan kasi ang ano niya is wag siyang masaktan, pero nasasaktan ka na niya. Okay, so ganun, mga kapiksi. Parang itong person mo palagi kang hinahanapan ng butas. Then comment down below guys if naka-resonate kayo. Parang palagi kanyang hinahanapan ng butas para magalit siya sa'yo, pero ayan parang overthinker nga kasi itong person mo. Parang naghahanap siya palagi ng butas na ikagagalit sa'yo. Napapansin niya yung mga kanigahan mo or mga hindi magagandang bagay sa'yo. Parang ang palagi niyang nakikita sa'yo is yung hindi magagandang bagay kasi natitreten siya doon. Okay? Pero yung magagandang bagay sa'yo, hindi niya yung napapansin. Pero yun yung safe zone niya. Nagets mo ba? So parang itong person mo, very triggered ito kapag may mga nakikita siyang hindi maganda sa'yo, may nasasabi kang hindi maganda, may nagagawa kang hindi maganda, very alarming yan sa kanya. And yun yung palagi yung pinagmumula ng away, mga kapiksi. At saka kung awayin ka nito, parang monster, comment down below guys if naka-resonate kayo. Ibig sabihin siya yung parang galit, nag-aamok ganyan. Pero hindi siya galit sa'yo, galit siya dun sa maaaring mangyari or kalabasan ng sitwasyon. If in case mawala ka sa kanya, yun yung hindi niya kaya, yung mawala ka sa kanya. Pero dun sa ginagawa niya na pananakal sa'yo, comment down below guys kung naka-resonate kayo. Yung sinasakal nila kayo, parang hindi na kayo makahinga sa super pagsasakal niya. Hindi nila alam na yun pala yung pwedeng maging cause kung bakit mo siya mas lalong lalayuan. So medyo mahigpit, medyo may pagka-possessive kasi nga very insecure itong person na to, mga kapiksi. So sabi ko nga sa inyo, lahat ng labis ay masama, lahat ng kulang ay masama. Kaya yung kapag super labis pero hindi niya kasi naiintindihan, hindi niya alam na merong problema sa kanya. So siguro pag-usapan nyo na lang, sabihin nyo sa kanya na medyo nasasakal na ako, mahal naman kita, hindi kita gagawa ng hindi maganda, magtiwala ka naman sa akin, it's safe and secure pagdating sa love natin, so sana konting tiwala lang, yung mga ganun. Siguro kausapin nyo na lang ng maayos guys, para kalmado, no, if in case naka-resonate kayo dito. Alright, so comment down below yung pagpabait subliminal, Pisces, if ever naka-resonate kayo, saktong-sakto dito para maghunos dili ng konti yung person nyo and maging mabait yung trato nila sa inyo. So nandyan yan sa playlist natin. Nandito yung lahat yung playlist ng ating mga relationship subliminal guys, pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.